Mga kabombo, sa nagpapatuloy ho na budget briefing, ngayon pong taon na ito ay nagsimula ito hong bagong programa. Yan po'y bunsod pa rin itong sinasabing mga insertion o budget insertion. Kaya po binuksan ang budget briefing para ho sa mga civil society organization. Kabilang po sa mga inimbitahan, officially invited, ang Center for People Empowerment and Governance, ang civil society organization na ito. At kasama ho natin ang board chair ng naturang organisasyon, si University of the Philippines Professor Roland Simbulan. Kaugnay pa rin po dito. Magandang araw ho sa inyo, Professor, at welcome sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Ever. And thank you for joining us. Maraming salamat for joining us sa Bombo Radio Philippines. Ano po ang expectation ho ninyo? May mga inaasahan ho ba kayo na kahit papaano pakikinggan po ng Kongreso diyan po sa may mababang kapulungan yung pong boses ho ninyo habang kayo po'y nagbabantay doon ho sa budget deliberation, Professor? Well, ang SENPEG kasi, ano kami, isang research at advocacy NGO, no, na Opo. naglalayong maimpluwensyahan yung ating mga patakaran sa pamahalaan. Napakahalaga kasi nitong mga budget process na lalo na sa dahil dito sa mga na-report na mga anomalya sa ating national budget, lalo na sa may kinalaman sa mga flood control projects, no? Kaya Opo. inaasahan namin na itong aming mga proposals related sa national budget ay pakikinggan ng ating Kongreso, at mabuti naman ay binuksan ng House of Representatives ang kanilang sarili, lalo na dito sa hearings at para sa civil society groups katulad ng SENPEG na nais makilahok at magbigay ng mga panukala sa pangangailangan ng ating mamamayan. Kasi napansin namin yung national budget natin, itong itong proposed national budget na sinabit ng Malacanang sa Kongreso para dito sa uh, susunod na taon, no? Itong national for the National Expenditure Program or NEP. Napansin namin ito ay hindi tumutugon sa pangangailangan ng mamamayan at inuulit yung mga hindi magandang priorities, no, na hindi magandang expenditure na ginanap doon nung nakaraang taon para sa 2025. Kaya kami, katulad ng ibang mga NGOs, ay nais naming i-engage ang pamahalaan through the national budget at through the House of Representatives. Mm, mm, mm. Pero ang sabi ho ng isa pang civil society organization na inimbitahan din po ng KABA na professor, 'no, ang Social Watch Philippines, sabi ho niya napaka-limited po yung window para ho sa mga civil society organization na although binibigyan nga ho sila ng pagkakataon na manood po sa budget deliberation o makibahagi sa budget deliberation, hanggang thank you noted lamang daw ho yung parang role ho nila. So sa inyo ho, ine-expect ho ba ninyo na kahit papaano ikukonsidera ho ang mga inputs ho ninyo at hindi naman po kayo magiging, well, palamuti o viewer lamang po ang role ng mga civil society organization sa deliberasyon? Oh. Well, ang aming expectation, kaya kami nag-engage dito sa binuksang pagkakataon or opening ng House of Representatives para sa NGOs at civil society namin dito, hindi kami palamuti lamang o mga parang dekorasyon, no, ng Kongreso para sabihin ng Kongreso na nagkaroon ng konsultasyon with civil society groups like SENPEG. Gusto namin talaga na yung aming mga panukala ay pag-aralan naman ng ating pamahalaan, lalo na yung ating Kongreso, sapagkat meron din kaming budget experts, no, sa aming hanay. Halimbawa sa SENPEG, isa sa mga board members namin at na nagre-represent sa amin si Professor Noel Leico, at by the way, dati din siyang naging
presidente ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. So meron kaming mga experts katulad ni Mr. Leco na nagre-represent sa amin sa mga budget hearings at in fact dun sa unang meeting na ginanap a few days ago last week. Nagbigay ng overview si Mr. Noel Leco dito sa mga members ng Congress kasama yung ibang civil society groups upang bigyan ng overview yung ating Kongreso kung paano dapat i-frame yung national budget. Okay, Weber. Right. Nailatag na po ba sa inyo yung magiging papel po ninyo o partisipasyon sa mga unang session po ng budget deliberations? Well, ang ano dito, at least kahit na ang opening na binigay sa amin ng House of Representatives ay palagay namin maliit, no? Sapagkat nung kami ay inimbita at binanggit nila itong opening na ito, nag-ano kagad sila ng mga ground rules, no? Sa aming limited participation at engagement dito sa budget hearings, no? So anyway, ito na NEP, no? Itong National Expenditure Program as proposed. Ano naman to, may kopya kami nung tatlong volumes nito, no? At aming pag-aaralan at pinag-aaralan ito upang sa pamagitan ng mga hearings at limited openings na binigay ng House of Representatives, i-present namin in written form as well as orally, no? Orally, hindi lang written form but even orally, yung aming mga panukala at obserbasyon. At by the way, itong aming participation hindi lamang nakadirect sa mga members ng Congress, kundi i-direct din namin ito sa madla, sa public, no? Para magkaroon din ng, kasi kailangan din yung citizen pressure on our representatives in the House, no? Yung mga ating congressmen. Meron ding pressure from na aming audience, no, dito sa aming engagement with Congress. Kasi pagtingin namin kung kami-kami lang at saka yung mga congressman ang mag-uusap dito o magkakaroon ng engagement, baka kasi gawin lang kami palamuti at sasabihin lang ng Kongreso, noted, no? Noted yung yung aming participation at noted din yung aming mga submission sa kanila. So gusto naming gamitin itong opening na ito para ma-involve din ang publiko. Alright, nababanggit nyo nga po, limitado lamang po, kumbaga, yung magiging papel nyo po dito sa budget deliberation. Pero sa tingin nyo po, sa party po ninyo, sapat na po ba itong window na ibinigay po sa inyo para masilip po ninyo itong proseso po ng pagpaplano o paghimay sa pambansang panukalang pondo para sa susunod na taon? Yes, actually, expected din nga namin na ililimitan ng House of Representatives yung opening. Kasi hindi sa lahat ng issue ay nagkakaisa kami na sa kanilang pananaw, no? So, hindi naman expected na pareho yung aming pananaw at pareho yung ano nila. In fact, gusto nga namin yung may debate, no? May debate at engagement. Kaya pinag-aaralan namin itong budget at yung aming mga obserbasyon ay hindi lang namin ipipresent sa kanila sa House of Representatives, pero ipipresent din namin sa publiko. So we will make this a citizen engagement, hindi lamang NGO engagement namin with them, but magiging citizen kasi yung gusto naming i-direct ito sa awareness, sa pagmumulat sa mamamayan tungkol sa ating national budget para ituon ito sa pangangailangan ng mamamayan, sa mga posibleng mga weaknesses sa budget natin na maaring gamitin na naman para sa interest ng mga may mga intensyon is prioritize o gamitin itong national budget o parts of it through so-called projects para gamitin lang at pagyamanin ng sarili nila.
So, gagamitin din namin itong pagkakataon para expose yung weaknesses ng budget na ito na posibleng exploit ng mga may intensyong masama, no? At gamitin ang pera ng mamamayan sa hindi dapat layunin na wala sa interes o taliwas sa interes ng ating mamamayan. So kahit na maliit itong opening na ito, gusto naming gamitin at pasukin para ma-engage with the government. Alam namin mahirap ito kasi wala naman kami sa gobyerno, but we hope that in our limited way ay itong engagement na ito makakatumbok din, no, sa konsyensya at sa interes ng ating mga mambabatas. Okay. Sige, from time to time siguro, Prof, makiki-update pa rin po kami sa inyo habang nagpapatuloy o gumugulong ito pong budget deliberation hanggang sa mismong bicameral conference committee. Maraming salamat po for joining us, Professor, at thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. Si Professor Roland Simbulan, siya pong nagsisilbing board chairman ng Center for People Empowerment in Governance.